Trump phone versus iPhone. 17. Isa dito tunay na flagship, yung isa. Sino nga ba ang may alam? Ano ba talaga ang makukuha mo at ano ang hindi? Una, ang Trump ay hindi lang telepono, kundi mobile service provider rin. Pero hindi ito bagong telepono. Ipaliwanag namin ito at magsimula sa Trump Mobile. Ito ang plano, unlimited tawag, text, data, libreng SIM at shipping, walang kontrata, pwedeng gamitin sariling telepono. Pwede kang tumawag internationally sa 100 bansa nang walang credit check. Lahat ito, ayun na yon. Para lang sa 47 tuldok, 45 bilang bahagi ng 47 plan at telepono. Pag-uusapan pa natin, kasi doon nagkakaiba ang lahat. Talagang sulit ang Trump Mobile dahil mas mura ito kumpara sa halos lahat ng karaniwang kakompetensya. Halimbawa, ang T-Mobile ay $40, $60 buwan Verizon. $65 buwan at ATI at sa Filipino, T50 hanggang $66 buwan. Paano nga ba nagkaroon ng Trump Mobile ng international na cellular network at nakapantay sa presyo ng iba? Ang totoo, hindi naman talaga nila nagawa iyon. Kapag nakita mo paano ito gumagana, nagiging malinaw ang presyo. Digital lang ang Trump Mobile, walang sariling infrastruktura. Ginagawa ng kumpanya ang tulad ng ibang maliit na cell provider. Nagrerenta ng serbisyo mula sa malalaking provider at ginagamit ang kanilang infrastruktura para sa mga komunidad na mababa ang kita. Ibig sabihin, wala silang gastos sa pagtatayo at pagpapanatili ng infrastruktura kaya naipapasa nila ito sa consumer, gaya ng T-Mobile. Mukhang panalo sa lahat, pero ganito ang nangyayari sa detalye. Ang Trump Mobile ay umuupa lang ng espasyo sa kasalukuyang infrastruktura. Kapag mataas ang paggamit ng cell tower at satellite tuwing peak hours, ikaw ang unang mawawala ng serbisyo kumpara sa mga nagbabayad ng buong presyo. Kaya hindi agad sumasagot ang mga kaibigang naka-Boost Mobile mula 2 PM, 6 PM. Hintayin mo lang, mabagal talaga sila parang dial-up. Kung di mo iniintindi ang Instagram sa peak hours, baka bagay sa'yo ang Trump Mobile. Kung umaasa ka ng malinaw na tawag at mabilis na internet, habang pinapanood ng lahat ang ending ng Stranger Things, kalimutan mo na. Ayon kay Trump, ito ang hindi nilalagay sa billboard. Ang sariling mga tuntunin ng serbisyo ng mobile. Ang mga unlimited na plano ng mobile service ay maaaring bumagal ang bilis kapag naabot na ang data threshold na hindi malinaw na tinutukoy. Malalaman mo ang epekto ng pagbabayad ng 48 pesos kada buwan parang nasa ilalim lang ng surface. Ang Trump Mobile ay gumagamit ng karamihan sa infrastruktura ng T-Mobile. Kahit na pinagsikapan ng kumpanya na itago ang mga detalye. Pinaghihinalaan din na gumagamit sila ng AT hardware at posibleng iba pang malalaking carrier. Hindi naman ito kinakailangang masama. Tinutulungan nito ang maliliit na brand na makakuha ng mas malawak at maaasahang coverage gamit ang pinakamahusay na infrastruktura sa rehiyon. Pero inilalagay ka rin nito sa kompetisyon para sa bandwidth, kasama ang mas marami pang nagbabayad na customer ng mga malalaking brand na iyon. Muli, nakadepende pa rin ito kung kailan mo inaasahang gagamitin ang Trump Mobile. Kung hindi ka naman madalas gumamit ng cellphone o kung gumagamit ka lang tuwing hindi abala ang oras, malamang na magandang pagpipilian ito para sa iyo. Dahil madalas kang gumagamit ng T-Mobile, ano ang aasahan mong coverage sa Trump Mobile? Sabi ng Federal Communications Commission, kalahati ng United States o 1.7 milyong milya kwadrado ang sakop ng T-Mobile. Naglilingkod ito sa 79% ng Amerikano maliban sa mga liblib na lugar. Sa mga ito, 5G ay sumasaklaw sa 3-6% ng bansa at lumalawak pa kada taon. Isang plano lang talaga, ang 47 plan na nagkakahalaga ng $47 bawat buwan dagdag buwis. Makakakuha ka ng unlimited data, pero babagal ang internet pag lumagpas ng 20 gigabyte. Di tulad ng mamahaling plano ng mayayaman sa T-Mobile at AT&T at sa Filipino, T. Hanggang 400 at 80 lang ang video streaming ng Trump Mobile. Tiyak na ikagugulat ito ng mga kaibigan mong parang galing pa ng 1,900 at 72. May unlimited kang tawag at text, pero walang international data o airplane service na malamang hindi mo rin kailangan. Kung bibili ka ng Trump Mobile, ang pinakamagandang paghambingan nito ay ang T-Mobile dahil ginagamit nito ang hardware ng T-Mobile sa karamihan ng bahagi. Tingnan natin ang kanilang pinakamurang plano na pinakamalapit sa nag-iisang plano ng Trump Mobile. Ang Essentials Plan ay nagkakahalaga ng $60 kada buwan, pero maaari kang magdagdag ng pangalawang linya sa halagang $30 lang at makakakuha ka pa ng ikatlong linya ng libre. Sa panahon ng pagsulat ng script na ito, ang Trump Mobile ay nag-aalok lamang ng isang linya. Walang opsyon para magdagdag ng karagdagang mga linya. Kailangan mong mag-sign up sa buong $47 na plano para sa dagdag na linya.
May autopay discount ang T-Mobile na wala sa Trump Mobile. Lamang ng T-Mobile, may 50 gigabyte data ka kada buwan at di ka matatanggal kahit lumampas, di tulad ng Trump Mobile. Imbes, lilipat ka sa surf level streaming kung saan bababa ang bilis at kalidad. Isang advantage ng Trump Mobile ay wala ring international calling ang T-Mobile sa Essentials plan nito. Trump Mobile may limitadong tawag, habang sa T-Mobile Flat, 25 sentimo bawat minuto ang singil. Kung bibili ka ng mga planong ito, malamang di ka tatawag sa ibang bansa, maliban kung nasa Trump Mobile ka. Ang mga manggagawa sa bukirin mo ay naging international. Naiintindihan na natin ang scan at serbisyo. Paano naman ang Trump na telepono? Kilalanin ang T1 ang teleponong gustong-gusto ng mga Amerikano. Panahon ng gawing maganda ulit ang pagtawag sa tamang oras. May 50 megapixel na kamera ito at mga dating na-develop na tampok gaya ng fingerprint at face unlock. Pinakamaganda sa lahat, makukuha mo ito sa halagang $100. Dagdag ang $400, $79 pa sa susunod. Ayon sa maliit na letra, ang pinakamaganda sa Trump phone ay pwede mo itong gawing kahit ano dahil hindi naman talaga ito totoo. Wala pang kahit isang Trump phone na nagawa hanggang ngayon, kaya kung ikukumpara mo ito sa iPhone 17, iyon lang ang lamang nito. Punto sa Trump phone dahil sa unlimited na potensyal kahit di ito totoo. At punto rin sa iPhone 17 dahil totoong produkto ito sa mundo natin. Ikaw ang pipili kung ano ang mas mahalaga bilang mamimili. Maaaring sabihing para sa Budista sa 5 landas ng pagkakita, mas mahalaga ang Trump phone na walang anyo at may walang hanggang potensyal kaysa sa anumang pisikal na bagay na may tiyak na katangian. Kapag may umiiral na bagay, bihira na itong mabago, maliban kung may software updates. Paano sila maikukumpara? Sa opisyal na website ng Trump phone, meron tayong mga specs, kahit papaano. Pero ang pangalawa nating punto ng paghahambing ay ang katotohanang ang Trump phone ay, quote, proudly American, end quote. Sinuri namin ang iPhone 17 page ng Apple at walang pahayag na ito ay American. Wala ring kalbong agila na tumuturo sa Trump phone. Tandaan, hindi sinasabi ng opisyal na Trump phone page na gawa sa Amerika ang Trump phone. Sa halip, tinatawag lang itong proudly American at American proud. Sinuri namin ang disenyo kasama mga eksperto sa teknolohiya, pero wala nakakaalam ng ibig sabihin nito. Ang T1 gaya ng tawag dito ay, quote, dinisenyo na may mga Amerikanong halaga sa isip, end quote. Ngunit, may bahagi ba sa website na nagsasabing gawa o gagawin sa Amerika ang telepono? Hindi rin basta pangit at paulit-ulit ang mga salitang iyon, sinadya talaga iyon. Nawala ng United States ang paggawa ng cellphone noong dekada 90 dahil karamihan ng telepono ay hindi na ginagawa sa Amerika at hindi na ito nabawi. May ilang telepono na gawa sa United States of America, pero wala pang modernong cellphone na tulad ng T1 na nagagawa sa Amerika. Sa ganitong presyo, hindi praktikal ito para sa kumpanyang target ay daan-daang libong benta ng telepono, hindi milyon-milyon. Katulad ng malalaking kumpanya, ang T1 ay isang matapang na hakbang tungo sa kalayaan. Gayunpaman, muling sinuri namin ang produkto ng Apple at wala kaming nakita ukol sa kalayaan. Hindi nakipaglaban ang mga ama ng bayan sa Iwo Jima para mawalan ng kalayaan. Kaya itinuro ng news anchor na may lip filler at gintong buhok ang Trump phone sa ilalim ng hood. Ang T1 ay Android at ang iPhone 17 ay i-operating system, 26. Alin ang mas magaling na operating system? Kung titingnan mo ang Android forums, malinaw na Android 16 ang sagot. At kung titingnan mo naman ang Mac forums, syempre, iOS 26 ang sagot. Alin kaya ang mananaig sa dalawa? Wala kaming alam o gamit sa dalawang operating system. Nagtatawag kami ng espiritu sa tulong ng hallucinogenics at ritual ng pagdurugo para maghatid ng mensahe, tulad ng normal na tao. Mas maganda ang customization ng Android, pero nauuna ang Apple sa mga apps at features. Nasa iyo ang desisyon, kaya mag-away kayo ng matindi tungkol sa mga komento. Mahalaga ang display sa modernong smartphone, kaya ang T1 ay may 6.25 pulgadang. 120 Hz display. Baka nga edge sketch lang ito sa totoo lang, dahil ulitin ko, wala talagang kumpirmadong detalye, zero ang teknikal na impormasyon o planong opisyal na inilabas. Samantala, ang iPhone ay may 6 tuldok 3 Hz promotion display. Panalo ang iPhone dito, dahil umiiral na siya at may dagdag pang 0 tuldok 0.5 pulgada. Ang paghahambing ng mga screen ay depende kung tama ang T1 specs.
Patuloy namang napapaganda ng Apple ang display technology nila bawat taon sa mas mababang presyo. Hindi kaakit-akit ang Trump phone kumpara sa iPhone 17 sa kalidad. Ang processor ang nagpapagana ng smartphone at gumagamit ang Apple ng A11 chip. May 6-core Central Processing Unit, 5-core GPU at 16-core Neural Engine ito. Wala kaming ideya dyan kasi nakikipag-usap kami sa totoong buhay na babae. Gusto mo ba ng ray tracing? Naka-built-in na ang ray tracing ng Apple sa napakalakas nitong A11 chip. Ang Trump phone ay nagdadala ng imahinasyon mo. Ano ang nagpapagana sa T1? Pwede itong kahit ano, kahit kahon. Wala pang anunsyo sa processor, pero naniniwala ang mga eksperto na malamang mid-tier Android processor lang ito. Kung bibili ka ng murang telepono, hindi mo makukuha ang premium na performance. Ang Trump na telepono ay may 50 megapixel camera, mas mataas kaysa 48 megapixel ng iPhone 17. Mas nakakainis ka pang mag-Instagram gamit Trump na telepono na 2 megapixel kaysa iPhone na ngayon na nandadaya pa. Gamit ang advanced na teknolohiya, pinagsasama ng iPhone 17 ang 2 kamera para mas mataas ang performance. Dahil dito, mas marami itong datos na nakukuha kaya mas malinaw ang mga larawan at mas maganda ang performance sa low light. Sa likod ng lente, may makapangyarihang proprietary software na nagdudugtong ng mga larawan. Kombinasyon ng hardware at software specs ng iPhone 17 at ang katotohanan na sa ngayon, kung nag-down payment ka na sa Trump phone, parang nagre-record ka ng mga alaala gamit ang sketchpad, ibig sabihin panalo ang iPhone 17. Ang iPhone 17 ay may next-gen lithium-ion battery na tumatagal ng hanggang 30 oras sa video playback at 27 oras kapag streaming. Ang baterya ay mabilis ding ma-charge. Kaya nitong umabot sa 50% charge sa loob ng 20 minuto gamit ang 40 watt adapter o 30 minuto gamit ang karaniwang 30 watt adapter. Dahil sa bagong features, 17% mas mababa ang posibilidad sa iPhone 17 kumpara sa dati. Nakusang sumabog sa bulsa mo at gawing uling ang iyong ari-arian. Tandaan noong sumasabog ang mga Samsung products habang ang Trump phone na hindi rin na-anunsyo ay parang walang limit ang baterya. Ang 5,000 mAh na baterya ay tumatagal ng 25-28 oras sa panonood ng video o 6-8 oras sa paglalaro. Mas lamang ang iPhone 17 sa Trump phone sa teknikal na detalye na di rin katakataka dahil halos doble ang presyo ng base model nito. Sa aktwal na paggamit, panalo pa rin ang iPhone 17. Hindi rin kaakit-akit na ang Trump Mobile ay nagbebenta ng nire-refurbish na telepono mula sa ibang manufacturer sa kanilang website. Ang Trump na telepono ay inianunsyo noong Hunyo 16, 2025, ngunit wala pang teknikal na detalye o prototype. Siguro, ang tunay na Trump na telepono ay mga kaibigan, vodka, steaks, mortgage companies, meme coin, casino, universidad at phone companies. Muli na ginawa natin habang tayo'y naglalakbay. Ngayon, tingnan mo ang hindi masirang telepono na sumira sa sarili nitong kumpanya o i-click mo na lang ang video na ito.